Mga kabunyog mga kabayan, welcome sa isang namang episode ng ating Tony Enzo Bunyog. O yan mga kabunyog ah, wag po kayong aalis. Tatlo po ang ating topics ngayon. Una, na natamimi si COA chairman na Gamaliel Cordoba. Hindi niya kaya, durog ang COA. Kasi mayroon siyang komisyoner na ang asawa kontraktor sa flood control. Ang hirap talagang idepensa. Pangalawa, itong sabi ni Senate President Tito Soto, napansin niya, parang dinuktor yung affidavit ng mag-asawang Diskaya. Paliwanag natin sa mamaya. Bakit? Panghuling topic natin, napansin na, nag-press con si Senate President Pro Tempore at ang bagong Blue Ribbon chairman na si Ping Lacson. Ang galing. Believe talaga tayo kay Lacson. Ang galing. Bakit? Sabi niya, wala siyang sasantuhin. Wala siyang poprotektahan. Ibig sabihin, kahit kapwa niya senador, kung talagang nai-involve, iimbestigahan. Yan. Yan ang tama. Matindi, ano? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa pagdinig ng Kamara, siyempre pinag-uusapan na ang mga budget ng iba't ibang mga departamento at ahensya. Ngayon nasalang yung COA, yung Commission on Audit. Siyempre humarap sa pagdinig ng Kamara para sa kanilang budget yung chairman, si Gamaliel Cordoba. ACT Teachers Party List na Tenyo, Congressman Tenyo, ginisa si COA Chairman Cordoba at ang kanyang naging paksa, yung commissioner ng Commission on Audit, si Mario Lipana, na ang asawa, si Marilo Lipana, ay may-ari ng Olympus Builders Construction na may mga kontrata ng flood control at mga kalsada, road projects na umaabot ng 500 million. So sabi ni Congressman Tinyo, Chairman, COA Chairman Cordoba, hindi ba conflict of interest yan? Hindi ba bawal yan sa Constitution? Wala. Hindi na idepensa ni Cordoba. Wala. Paano mo nga naman ididepensa yun? Alam nyo kung ano na lang nasabi ni Cordoba? Ang hindi lang maganda sa mga sagot niya, sa tingin ninyo hindi niya nalabag ang mga batas, ang konstitusyon na nagbabawal sa ganyan, conflict of interest. Sa tingin ninyo, ang problema, ang sagot ni Cordoba, it seems. It seems. Ang ibig sabihin ng it seems, sa tingin niya. Sa tingin mo lang, hindi sa tingin mo lang, talagang nilabag niya. Tinanong pa si Cordoba, sa tingin mo may nalabag na Sabi niya, it seems. At ang sabi niya ni Cordoba, yung chairman ng COA, pwedeng nakalabag daw kung nakikialam ito sa mga kontrata. Hindi kung nakikialam. Hindi sinabi doon na kung nakikialam sa kontrata. Bawal. Conflict of interest. Kasi madali mo lang sabihin, hindi naman ako nakialam sa kontrata eh. Hindi. Ang nakalagay sa konstitusyon at ang nakalagay sa batas, bawal sa isang opisyal ng gobyerno na yung kanyang pamilya, o siya ay may interest, siya mismo. O ngayon, pwede niya bang sabihin na, wala naman akong interest diyan sa mga kontrata ng gobyerno? Paano mo nasabing wala kang interest? Yung asawa mo, kontraktor. At ano ang trabaho ng COA? Ay di syempre, busisiin. I-audit yung mga projects ng DPWH. Tapos COA commissioner ka, napakataas ng pwesto mo. Tapos yung asawa mo, kontraktor sa DPWH at hindi small time na kontraktor. 500 million nga ang nakuhang kontrata sa isang flood control projects. Ito yung itong si Marilo Lipana, asawa ni Mario Lipana na komisyoner ng COA, ito yung first nominee ng vendors party list ni Diwata, kung maalala nyo. Mabuti na lang, hindi nanalo. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, wala. Nahirapan si Mario Lipana, si COA Chairman Cordoba na idepensa. Indefensible naman talaga yun. Ang hirap mong idepensa yun. Malaking insulto yun sa kanya. Kasi dapat naman siya, COA Chairman, ini-enforce niya yan. Kasi COA ikaw yung inaasahan na magpapatupad ng batas. Check and balance. I-check mo. I-audit mo ang mga proyekto ng gobyerno katulad ng DPWH. Tapos asawa mo, kontraktor. Kahit anong sabi ni COA Chairman Cordoba na yung commissioner niya, pwede daw na
mababiolate ang konstitusyon at ang batas kung nakikialam ito sa proyekto. Kahit hindi nakikialam, hindi sinabing gano'n. Ang sinabi sa batas, hindi pwedeng mayroon kang interest directly or indirectly. Oh, wag niyang sabihin walang interest si Commissioner Lipana ng COA doon sa negosyo ng asawa niya. Asawa niya 'yon. Ibig sabihin wala siyang interest doon. Ay napakaano naman 'yan. Napakaano naman 'yan. Anyway. Ito pa mga kabunyog, mga kababayan. Si Senate President Tito Soto, ang tingin niya yung ginawang sinumpaang salaysay o sworn affidavit ng mag-asawang Curly Diskaya at Sara Diskaya na binasa doon sa Senado, ang tingin niya ayon kay Senate President Tito Soto, dinoktor ang nasabing affidavit. Inano ito, mayroong nagturo sa mag-asawang Diskaya kung ano ang dapat na laman. Siguro gumawa ng draft na affidavit ang mag-asawang Diskaya, tapos pinadala siguro kila Marcoleta sa Senate Blue Ribbon, binasa nila Marcoleta, at nung pinaalis nila yung mga hindi dapat na nandun. Halimbawa, kung may nababanggit man doon panahon ni Duterte, inalis yun. Kung may mga congressman at mga senador doon nakakampi ng Duterte, inalis yun. Kaya ang lumitaw, yung binasa na lang na affidavit ng mag-asawang Diskaya, nababanggit na lang sila Romualdez at saka sila Saldico, na yun naman ang gusto nila Marcoleta. At saka, ang nababanggit na lang doon, mga kongresista, walang senador, na baka yun din naman ang instruksyon ni Chis Escudero. Hindi natin alam. So, ang malinaw dito, ang sinabi ni Senate President Tito Soto, filtered na yon. Kumbaga filtered. Sinala na yung affidavit. Napakaano naman na ang mga binanggit lang doon, mga congressman, mga kongresista, wala man lang senador. At saka ang mga projects na, ang mga panahon na sinasabi doon, 2022, panahon na lang ng administrasyon ng Marcos. Wala bang panahon ni Duterte? O sabi nga ni Tito Soto, napakaano naman noon. Kaya mahirap silang mag-qualify sa state witness, sabi ni Senate President Tito Soto. Kasi kung magko-cooperate sila, sabihin nila lahat, hindi pwedeng kalahati lang or bahagi lang. Mayroon silang kung lalabas niyan parang selective amnesia. Mayroon lang silang sinasabi pero mayroon silang tinatago. Hindi sila magka-qualify niyan sa state witness. Kaya yung affidavit daw na present o binasa doon sa Senado, posibleng finilter na yon, dinoktora na yon. Ang tanong sino? Ang tanong sino? Kaya nga ang komentaryo ng marami, bakit walang Duterte doon? Bakit 2022 lang pataas? Paano yung earlier than 2022? Di 2016 yun. Samantalang yumaman ng todo ang mag-asawang Diskaya. Inamin nila mismo yan sa panahon ng Duterte. And yet wala silang doon. Wala silang sinuhulan, binigyan ng lagay, komisyon. Tindi naman yan. Obvious naman yan na nagsisinungaling yung mag-asawang Diskaya. Kaya nga, ang isa pang sabi ni Senate President Tito Soto, iba ang sinasabi ng mag-asawang Diskaya doon sa Senado, iba rin pagdating sa Kamara. Kaya mahirap, sabi ni kailangan pag-aralan muna ang application for state witness ng mag-asawang Diskaya. Mga kabunyog, nag-press con kanina si Senate President Pro Tempore at siya rin ang bagong Blue Ribbon Committee Chairman, pumalit kay Marcoleta, si Ping Lacson. At sa kanyang press con, ang galing. Ang galing. Sinabi niya doon na naungkat na nila at nakita niya nakumpirma na nila na may 355 million na insertion sa flood control sa Bulacan. Yun, tindi, Ang hindi niya lang alam kung yun yung sinasabi ni Bryce Hernandez na in-insert o dinala na proyekto ni Jinggoy Estrada sa Bulacan. Yun ang aalamin. Pangalawa, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore na Blue Ribbon Committee Chairman, Ping Lacson, na totoo nga na may staff ng isang construction company, yung WJ Construction, na pumunta sa Senado at may meeting doon, may pinuntahang opisina. Ang hindi na lang nila alam kung kaninong opisina pumunta.
Pero ito yung nami-mention ni Bryce Hernandez doon sa mga text messages na saka ni Engineer Mendoza. Si Jingo yon, kay Jingo yon, staff ni Jingo yung pinuntahan noon ng construction company na yon, yung Mina. Yung Mina, yung staff ng WJ Construction. Kaya ngayon, ang lumilitaw, kinikwento ito ni Ping Lacson, may mga senador na tatamaan dito. Baka si Jinggoy ito kasi ito lang naman yung binabanggit doon din sa testimonya sa kamera. So, ang galing dito ni Ping Lacson kasi kahit may masagasaan akong sa senador na kasamahan niya, hindi niya yan poprotektahan. Ang galing bihira ang ganyan. Yung mga sinasabi na yan ni Ping Lacson, may matatamaan talagang senador doon. Kasi malalaman talaga kaninong opisina pumunta yung yung Mina na staff ng WJ Construction na may mga proyekto ng flood control sa Bulacan. At yun din yung pangalang na may mention ni Bryce Hernandez. Doon ay ni Engineer Mendoza doon sa testimonya sa kamera. Ang problema, posibleng tamaan dito si Villanueva at saka si Estrada. Kung makukumpirma na ganun nga, na ang sinadya nga nitong minang ito kasi nakuha sa CCTV. Yan ang problema dyan. Kaya lang, ang punto natin dito, kayang ilabas ni Lacson yan, yung iba hindi. Itatago yan. Poprotektahan yung kanilang mga kasamahan na senador. Ito hindi. Kinonfirm mismo ni Lacson na mayroong insertions. 355 million sa Bulacan, flood control. Hindi niya lang sinasabi kung kanino kasi hindi niya pa raw nakikita ng todo kung sino talagang nag-insert nun. Pero yun din yung amount na binabanggit na di umano, pundo galing kay Jingo Estrada, 355 million na flood control. At doon sa kinumpirma ni Lacson, may pumuntangang staff na nagngangalang Mina galing sa WJ Construction. Staff ng kontraktor pumunta ng Senado. Ang tanong kaninong opisina. Pwedeng alam na natin kung kanino. Kaya lang, ang pinupunto natin dito, matindi rin si Lacson. Hindi niya tinatago ito, hindi niya ito pinuprotektahan. Sinasabi niya. Sabi niya, patuloy nila itong imbestigahan. Lalabas at lalabas kung anong totoo dito. Masagasaan na daw ang masagasaan, wala daw siyang sasantuhin. Ang galing, Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, ito ang ating Attorney Enzo Bunyog.